Magandang araw mga banateros at eto na naman, meron na naman tayong isyong titignan ngayon kasi kumakalat po sa social media. Ha? Sabi nga ni Mike Tae, social media. Kumakalat po ang picture ng isang puti o foreigner na nasa Davao at nakasuot na NBI. Naku po. Malupit po itong ganitong nangyayari sa Pilipinas. Sabi kasi nila, nagagalit sila, di ba? Na tayo daw ay inokupanan ng China. O, di ba? Kesyo tayo daw ay sinasakop ng China. Pero ang katotohanan, itong mga otoridad, mukhang nasakop na ng ibang lahi. Ito nga pong isang foreigner. Ipapakita po natin itong isang foreigner na ito. Ipapakita lang natin. Kasi kumalat po ito sa SMNI. Tapos merong mga nagkomento. Ang tanong nila ito ba yung think tank ng CIA? Ito ba yung parang utak ng CIA? Tinatanong ng mga ilang kababayan natin. Ipapakita natin. Ayan. Ayan. Ha? No, 'di ba? Pormahan pa lang, alam na this, di ba? Yung mga ganyang pormahan pang NBI daw. Di ba? Kita mo naman, may logo ng NBI at kinakausap. Sa Davao po yan nakuhanan doon sa kanilang pagtitipo nung bagong pulis nila doon sa Davao. At nakita ho ito, naaninag. Kita mo naman, bakit ang mga otoridad sa Davao, laging nagtatago? Yung mga nasa harap ng KOJC, nakamaskara. Yung mga pulis doon, tinatanggalan nameplate. Ito naman, nag-shades para hindi makita yung kanyang blue eyes. Diba? Akala naman niya, hindi mapupunan ng taong bayan. Naku po. Ito ngang isang kababayan natin, ang pangalan niya ay si Ibi Jugalbot. Ha? Ito. Ayan, kita nyo yan, ha? Ayun yung kanyang pangalan. Hindi ho natin kilala yan. At meron siyang pinost dito na tungkol daw dito sa CIA daw na think tank. Di umano. Ito. Ayan. Sabi niya, Holy Tae. Bakit pag Tae hindi mura, no? Pero pag shit, mura. Sosyal. Holy Tae. Is that USAF Colonel Ray Powell of the Pentagon's Gordon Knott Center for National Security Innovation, a CIA think tank and propaganda outfit. Naku po. Ano pa sabi niya? Ito pa. In a post last night by SMNI, a photo visibly Caucasian man wearing an NBI shirt and cap was seen talking to the new Davao City Police Chief Colonel Marantan. Nako, Colonel Marantan, kasi simula mo pa lang kung ano-ano ng issue ang pumapasok sa'yo. The resemblance of the Caucasians, ibig sabihin kamukha ni Ray Powell, is very uncanny if we compare it to the tweet Ray Powell made on July 26, where he caption it Davao wedding, implying he himself, Ray Powell, is in fact in Davao. Sabi ko sa inyo, mga mahilig mag-post dyan Kaya yung mga kalalakihan, easy. Huwag kayong post ng post tapos ipapaalam ninyo sa mga asawa at jowa nyo. Minsan mahirap Post kayo ng post Ano post mo? Papaalam ka lang ng nasa opisina ka, may overtime. Tapos bigla ka magpo-post ng I did it my way. Patay tayo dyan. Ibig sabihin nun, nasa KTV ka. Diba? Siyempre, pag nalasing ka na, sabi mo, wala namang picture, po-post ko na lang to. I did it my way. Iyon pala, yari. Tapos biglang sumunod na post. Please release me, let me go. Nakakita ng asawa mo. Ang niya. Sandali, anong please release me, let me go? Because I don't love you anymore? Pambihira ka, oo. Kala ko ba ang paalam mo nasa opisina ka? Overtime. Bakit please release me?
Ano palusot mo? Hindi, kanta ko yan sa boss ko, di ba? Kinakanta ko yan sa boss ko kasi yung boss ko ayaw akong i-release. Yun! Atay tayo dyan. Ang palusot ng mga kalalakihan. Eh dito, nakita yung picture niya. Oh, eh nag-post siya nito. Ito, oh, ayan, Davao Wedding. Ayan po si Ray Powell. Siya po yung mismong nag-post niyan. Ang tanong, etong malupit na tanong, ha? Ang tanong, siya po ba yan? O etong puti na yan? Oh, bilugan natin yung yan, mahilig bumilog. Jojo, pasok Jojo. Hindi, isa pang mahilig bumilog, alam mo ko sino? Ha? Si paring Abalos. Abalos! Paki-check nga yung tenga nito kung sakto ba yung tenga niya sa tenga nito. Tingnan natin kung pareho sila ng tenga. Oh, di ba? Ayan. Oh. Tingnan ninyo. Wala ako sinasabi na siya yan, ha? Hindi ko po sinasabing siya yan. Okay? Linawin lang natin. Kayo na po ang tumingin kung siya yan o hindi siya yan. Oh. Ayan. Oh, siya ho ba yan? Oh, ha? Yan. Siya yan? Siya ba yan? Yan ang tinatanong natin ngayon. Kasi yan ang sabi nitong sulat na ito. The resemblance of the Caucasian to Ray Powell is very uncanny if we compare it to a tweet Ray Powell made on July 26 where he captioned it, Davao Wedding, implying himself, Ray Powell is in fact in Davao at that time. Di umano. Mali na, may di umano. Whether Powell has left Davao, we really don't know. More than the question of identity of the Caucasian man are the following very important questions we need to ask. Lupit ng mga Englishan nito. Why is this Caucasian wearing an NBI uniform which by law must and should only be worn by authorized Filipino agents of the law? NBI director. Diba? Bago ka pa naman. Bagong appointed ka pa naman. Pwede ho bang pakisagot ho ito? Pakisagot po ito kung ito po ba ay totoo? Nagtatanong lang tayo, ha? Totoo bang pinagsuot ninyo ang NBI? Ayan o, alinaw. NBI. NBI. Oh, may cup pa. Kompletos recados na. Dinaig pa yung vlogger na nagsuot ng team leader na PNP. Ang inang vlogger yan, pretender talaga. Ito kayang NBI na to, pretender din kaya siya? O legit na inauthorize ninyo na magsuot ng NBI dahil talagang siya po ay parte na ng NBI? Nako. Second question that we need to ask, what is his purpose in Davao City? Ano ang kanyang purpose with all the EDCA sites? And now, this BBM's government have officially ceded our territories to the Americans, not the Chinese. Lupit ng mga ganyang bara, di ba? Hindi naman pala daw sa Chinese tayo nagpapasakop, ngunit sa mga foreigner na mapuputi. Sa bagay, pagka ganyan ng siste, dadami na naman ang artista. Hindi, kasi ganyan eh. Di ba? Yung mga artista natin eh. Hindi, pagka, di ba, meron tayong kamag-anak nakita na kamag-anak na mistisa dahil anak ng galing sa ibang bansa tsaka Pilipina. Pag Pilipina yung nanay, tapos puti yung tatay, yung anak siguradong, lolokohin kagad natin. Uy! Yung anak mo, pang-artista yan Di ba? Mga ganyan diskarte natin. Pang-artista yan bata. Oh, puti-puti. Oh, ganyan tayo eh. Pagka mestizo't mistisa, artista na kagad eh. Oh. Kaya may benepisyo. Merong benepisyo yung EDCA. Dadaming artista sa Pilipinas. Di ba? Bago! Tama, mali. Di ba? Ayun lang naman ang benepisyo nun. The Philippines is now de facto territory of the U.S.
We are now occupied country. Let that sink in. Naku po. Talagang malupit itong sulat ni Ibi Hugalbot. Jugalbot. Ayan. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan nito. Hindi ko po kilala ito, ha? Basta ito lang yung kanyang FB. Ngayon, ang tanong, totoo ba yan? Yan ang tinatanong natin. Totoo ba yan? At syempre, more than that, kung totoong siya si Ray Powell o hindi. Okay? Ang tanong dyan, bakit nakasuot ito ng NBI? Ito po ba ay talagang opisyal na ahente o agent ng NBI? Dapat magpaliwanag ang NBI dito. NBI Director. Huwag mong gayahin si Marbil na tameme din. Every time may question sa'yo ang taong bayan, tameme kayo. Hindi kayo nagsasalita. Ang tanong, Sir, NBI Director, si Ray Powell po ba yan? Ayan Ayan po siya, nasa Davao siya. Tapos, eto, ang picture niya na nasa Davao. Pakisulat nga ho dyan, sa baba, pakikomento. Kayo ba'y naniniwala na si Ray Powell ito? Ako nagtatanong lang ho sa inyo, ha? Bakit? Sandali, Banat Bay, sino ba yung Ray Powell na yan? Pero bago yan, basahin natin ito. Maganda itong sabi nito. It is ironic to say that Davao has become a Chinese city. In fact, pag English ang caption, English din ang comments, no? Ganun talaga eh. Pag jolog ang caption, jolog si mga nagko-comment, ano? Englishin ko kaya minsan kasi mga nagko-comment sa akin. Ito, in fact, doesn't have the Pogo hubs and Chinese national wandering around the city. Ibig sabihin, in fact, it doesn't have. Ibig sabihin, wala naman daw Pogo sa Davao. Even the whole Mindanao, no Pogo hubs and Chinese nationals. Unlike Luzon, that it has many Pogos and hubs and Chinese national, it is more common to see Americans and Indians in Davao than seeing Chinese nationals. Naku po. Tama nga naman yung komento nito. Wala naman pong Pogo diyan sa Mindanao, pero pilit nilang idinidikit sa mga Duterte ang Pogo. Ni sa Davao City walang Pogo. Bibihira ka makakita ng mga incheck. Hindi katulad dito. Halos lahat ng condominium, meron niya akong kilala may binebentang unit, murang-mura lang. Maganda ho yung condo, first class. Tapos nung tinanong ko kung bakit binebenta ng mura, syempre malay mo. Ginawang yun, kung ano man. Diba? Kasi daw sabi, kaya binebenta ng may-ari, ayaw nang tumira kasi punong-puno na daw ng mga incheck. Metro Manila yan, ha? Tapos, ang pagbibintangan nila na may kasalanan na at ikukonekta nila sa Pogo ay si Duterte. Sa totoo lang, hindi mga in-check ang naandoon. Kung hindi itong itong maputing to. Kaya nga tinatanong ng taong bayan, NBI Director, otorisado ba ito? Pangalawang tanong, si Ray Powell po ba ito? Bakit po ba? Ano bang problema kay Ray Powell? Ito po si Ray Powell, ha? Ewan ko itong, kasi according sa mga nakikita natin, ito yung kanyang description. Si Colonel Raymond Powell. Pag nai-interview siya, ang tawag sa kanya, Colonel. Kaya titingnan natin kung ito yun. Ito, sabi niya, a 35-year career in the United States Air Force in 2021. Shortly after graduating from Harbor High School in Santa Cruz, California, 1985, Ray enlisted in the Air Force and was trained as Vietnamese linguist at the Defense Language Institute. Naku, mahilig talaga to sa Asian, ha? Alam mo naman mga he then served tours in the Philippines. Naku. Ayan na. And Hawaii. Naku. Mahilig talaga sa mga itsurang moreno. Before receiving his commission in 1993 through Officer Training School, Ray commanded, the Air Force, U.S. Air Force Honor Guard in Washington. Ibig sabihin, madikit to sa Washington. Bakit to? Ayan, he commanded the United States Air Force Honor Guard in Washington, D.C. 3 taon siya doon. Ay, 2 pala, 2009 to 2011. Ray entered training to become a foreign area officer in 2011. He then served in diplomat post as air attaché to Vietnam.
talagang mahilig sa ano to, ha? Ganun, ha? And the senior official defense attaché to Australia. His other assignments have included Northern California, Japan, Germany, two tours in Qatar, and 3 in the Pentagon. Ibig sabihin, talagang malupit tong maman to. Pagdating sa mga operatives, malupit to. O, nalagay ho siya sa, sa Pentagon. Alam naman po natin kung ano yung Pentagon na yan, di ba? Nandyan din yung mga malulupit na agent ng Amerika. Oh, he also deployed to combat tours in Iraq and Afghanistan. Ibig sabihin, talaga hong ina-assign siya sa ibang mga bansa para sa mga matitinding operative. Nako, malupit to. Ayan, no? Ang dami yung kanyang Distinguished Career Institute, sabi ng Stanford. Ibig sabihin po, pagka palupitan, malupit po ito. Malupit po itong maman to. Talagang siya ho ay inilalagay sa mga iba't ibang bansa para mag-operate. No, ang tanong, siya ba yan? Siya ba ho ito? Pasok, abalos. Depensa kagad. Dapat mabilis. Ang bilis mong depensahan si Marcos doon sa video na yan Wala pang ilang oras na lumabas yung video. May press con ka na Pwede bang gawan mo naman ito ng is this true? CIA consultant analyst o whatsoever? Pinasok na ba tayo ng Pilipinas? Siyempre, walang aamin. Hindi naman aamin yan. Sigurado tayo. Alam naman tong gobyerno, tong sinungaling. Hindi ho sila aamin. Pero siyempre, lalong-lalo naman kung ikaw ay CIA. Napapanood natin sa pelikula yan. Kahit anong, yung asawa nga nila, pinagtataguan nila na CIA, di ba? Yung trabaho nila. Hindi nila sinasabi yung kahit sa asawa nila. Kaya, eto sa Amerika, kung gusto mong, magloko, pag yung mabubuking ka na, ay, nahuli ka, nakapatong. Ang dahilan mo kagad sa asawa mo, hey, I'm a CIA. Do you know that? This is an operation. Nakapatong ka na, operation, Hindi, I'm trying to know this person because that's my duty as a spy. And I cannot say that to you because I am a CIA. It's a secret black ops. Lusot ka ngayon sa asawa mo. Diba? Siyempre, pagka kinonfirm yan, no. Punta siya, di ba? Pag sinabi doon sa opisina, no, he's not a CIA. Siyempre, lalapit ka ngayon sa asawa mo, sasabihin mo, of course they would deny. I am a secret operative. Dilusot ka ngayon. Nakapatong ka. Sabihin mo lang, I'm just testing the girl if she can handle me. Ay, kung gusto mo lumusot dyan sa Amerika, payo ko sa mga taga-Amerika, sabihin nyo, CIA kayo. Biro lang pero, totoo yan, di ba? Yung mga CIA, hindi naman nila sinasabi kung sila po ba ay spy. Hindi i-deny nila yan hanggang kaduluduluhan. At meron nung usapan dyan. Kahit magkamatayan na, hindi aaminin niya ng ahensya na parte ka ng CIA. I-deny ka. At pag nahuli ka, bahala ka sa buhay mo. Ganun dun. Ganun ang tirada ng CIA. O sa mga CIA, na nanonood, ako po ay isang komedyante lang. Hindi po ako political, komedyante lang po ako. Nagpapatawa lang po ako dito. Pero, kasi tinatanong ng taong bayan, yung pagsuot-suot niya ng NBI, yan po ba'y legit? Kasi pag ang Pilipino, ordinaryong Pilipino, nagsuot ng ganyan, aarestuhin. Kasi bawal yan sa ating konstitusyon, bawal yan sa ating batas. Di ba? Aarestuhin ka. Impersonating, di ba? Ang kakaso sa'yo, di ba? Impersonating. Tapos, pagkakano, pwede. Pagkaputi, pwede. Hindi ko alam kung kano siya, pero parang gano'n na nga. Di ba? Pagka foreigner, pwede. Kasi mas mataas ang lahi nila kasi mga puti sila. Gano'n na ba sa Pilipinas ngayon? Total abuse na talagang ginagawa nyo sa bayan natin?
O baka naman talagang hawak na tayo sa liig ng mga kano. Hindi, ako nagtatanong lang kasi baka naman hawak na tayo sa liig talaga ng mga kano. Baka naman talaga ano na tayo, alam niyo yun, tuta na talaga tayo ng mga kano. Mr. Marcos, ako nagtatanong lang pwede ho bang pakibantayan naman po yung mga tauhan ninyo? O baka naman sir, talagang tayo po ay may utang na loob na sa mga kano, kaya inahayaan ho natin ito. Ako po'y nagtatanong lang sir. Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Sana makita-kita uli tayo. Yan ang Banat